Magandang umaga po. 5 araw bago sa lubungin ng bagong taon, umabot na sa mahigit 40 ang bilang ng mga biktima ng paputok. May ilan ring nasugatan matapos tamaan ng ligaw na bala, kabilang ng isang ginang na dadaplisan sa ilong habang nasa loob mismo ng kanyang tahanan. May news ko si Mariz Umali. Habang abala sa kusina si Donna Padol ng Mandurriao, Iloilo, bigla raw nagdugo ang kanyang ilong. Yun pala, nadaplisan siya ng ligaw na bala. Kung nakatikang ako gulpi, dasig, guro mga sa diri guro, hindi nga portion ko guro na igo or sa diri banda sa tingkoy. Swerte, pamanggiguro may anghel, lang gid nang kagabay pa sa akon, gagmay ko ng kabataan. Papunta naman sa simbahan sa Cagayan de Oro City si Flor de Liza Pacquiao nang tamaan sa binti ng mga bulitas mula sa sumpak na pinaputok. 2 grupo ang nagra-riot sa kanilang lugar nang mangyari ang insidente. Gipabuto niya sa simento din na labsikan bitaw din po. May tinamaan din ng ligaw na bala sa Isabel, Leyte. Sa tuhod na sugatan ng 23 anyos na si Romel Nahine habang nakikipag-inuman noong madaling araw ng Lunes. Isinugod siya sa isang ospital sa Ormoc pero kinailangan siyang ilipat sa isang ospital sa Cebu dahil sa kakulangan umano ng pasilidad. Bukod sa mga kaso ng ligaw na bala, dumarami na rin ang nabibiktima ng paputok. Sa Cebu, isang batang 7 taong gulang ang nagkasugat sa kaliwang kilay dahil sa whistle bomb. Isa rin batang 11 taong gulang na sabuga ng hinagis na paputok na tinatawag na pirate. Simula December 21, aabot na sa mahigit 40 ang fireworks-related injuries ang naitala. Mas mababa kumpara nung nakaraang taon, pero habang papalapit ang bagong taon, posibleng tumaas pa ang bilang nito. Kaya naman tuloy ang pagpapaalala ng Department of Health sa publiko na iwasan na ang pagpapaputok. Sa halip, humanap na lamang daw ng ibang masaya at mas ligtas na paraan para salubungin ang bagong taon. Mariz Umali, GMA News.